espiritu ka na. Oh, dahil yan ang isip-sabi nila, yan ang isip na hindi nila alam kung anong kanilang ginagawa. Akala nila, ay, kung wala na, mahirap. Sabi niya, gusto ko mamatay dahil naghihirap ako, sabi niya. May anak pa siya. Kaya mamatay, ibig siya makasarili siya. Yung iba naman, ay gusto ko mabuhay dahil lahat ng gusto ko ay kaya ko kainin, kaya ko hawakan. Ay, lahat iba-iba kasi ang kaisipan ng tao. Dahil yung kabutihan ng gawa, dahil siya laging nagre-report sa Diyos, kung Jesus, para binabantayan siya, pati isip niya, at ang lahat ng masama, tinatanggal dahil si Lord ang sa isip nila, hindi sila nag-isip ng hindi maganda, maganda lahat dahil ang hinanap niya ang kaligtasan. Yung isa, ang inisip niya, mamatay na ako, ayaw magtrabaho, may hirap. Sabi niya, nahiya ako dahil hindi niya alam ang binigay sa kanila ng katungkulan ng Ama at may pamilya sila. Binigyan sila ng pamilya at sinuko niya. Ibig sabihin ng tao yung makasarili. Dahil hindi niya alam, masarap pala mabuhay sa mundo. Dahil ang maraming namamatay, ang gusto niya bumalik muli para magsisi, para alam mo gagawa ng mabuti. Dahil tapos na. Dahil ang mundo natin, minsan lang binigay tayo ng katawan. Hindi natin alam kung sino, kailan na naman tayo pabalik. Puso kailangan natin. Pusigin natin ang gawain natin mabuti. Sa pangalan ni Jesus. Puso kailangan natin magpalit loob sa kanila. Puso sinasabi ko sa kanila. Sabi niya, Ama, paano nagdadasal naman ako? Sabi niya, oo, nandyan na ako, nagdadasal ka. Ano bang dinasal mo? Itong kahirapan, Ama, gusto ko umangat kami. Ang sabi ko naman, yung inihingi mo ng katagumpayan, magsikap ka, sabayan mo at kumilos ka. Hindi lahat humihilig, hindi ka kumilos. Ang sabi ng Ama, nandiyan na ako nag-guide sa iyo. Kailangan kumilos ka. Gumawa ka ng parang kung paano kumasenso sa malinis daan ang inyong gawain. Dahil ako ang magbabasbas sa iyo. Huwag mong sabihin, ay, aangat ka kagad dahil marami pang subok dito sa lupa. Hindi lahat ng bagay ang iyong iniisip ay tumawa kagad. Parang swerte dumating kagad. Hindi. Kunti-kunti umangat pag iyong gawa ng mabuti rin ang patutungan mo. Dahil ang mundo ninyo, hindi araw-araw yung kayamanan, ang pasok mo, pares-pares, may mataas, mas marami, may kakunti, mas pinakamarami, mas pinakakunti. Dahil huwag mo dahil ang tao minsan, hindi nauubusan din ng pera. Hindi yun baliwala. Maraming tao papasok, kailangan natin lagi, salamat, Lord, salamat. Importante, malakas ako. Ang aking kalusugan, malakas ako. Yun ang importante, ang regalo ni Lord sa atin. Amen. Dahil lagi natin tatawagin, lagi natin baliwalain natin ang pagod natin, lagi natin humingi ng kalakasan kung Lord, kung Jesus Christ. Yun lang ang sabi ng Ama. Dahil ang lahat, marami ng marating ng sakit ngayon. Ang isa na lang pag-asa natin, ang nagbigay ng buhay sa atin, nagligtas sa atin, sa Kanya nang bahala. Basta tayo ay kumakapit sa Kanya, siya nang bahala sa atin. Basta hingitay ng gabay sa Kanya, halos kung oras kung saan ka pumunta, hingi tayo ng gabay para mga anghel hindi na nagbibitaw sa atin. Dahil yan lang naman ang gusto ng Ama, kaligtasan mo at kaligtasan ng mga pamilya mo. Bakit sabi niya, kaligtasan mo at kaligtasan ng pamilya? Siyempre, nagtatrabaho ka. Pag uwi mo, pupunta mo na sa pamilya mo, di ligtas siya, may sahod ka na, may pera ka na, di papakain mo yung pamilya mo, dahil ligtas na rin ng pamilya mo. Sabi ng Ama, bawat minuto, bawat oras, bawat lakad mo, at bawat paalam mo, dahil ay nandiyan ang gandang angel sa iyo. Amen. Hindi yung sabi nila, ngayon, Lord,
gabayan mo ako, uwi ako ngayon sa Dagupan. Sabi niya, sabi ni Lord, ang mga anghel, ihatid mo sila hanggang Dagupan, hanggang dumating doon sa bahay nila. Yes. Ngayon, inatid na. Ngayon, yung anghel naman, magre-report na naman. Kung Ama, Lord, sabi niya, tapos ko ng mission ko, Lord, at dumating na doon sa kanyang tirahan at sa kanyang tahanan. Sabi ni Lord, ay salamat. Diyan ka lang, maghintay ka kung may maghahanap sa akin at tumatawag, hingi ng gabay at puntahan ninyo. Lahat kayo ay mayroon, bawat salita nila, maririnig yung lahat kahit anong layo nila. Basta importante, magtumulong lang kayo sa kanila dahil sila ay ako ang tinatawag nila, ako ang ginagalang nila. Dapat natin sila itulungan. Puso lahat tayo, bawat kilos natin, tumawag tayo kung Lord. Kasi pag report ka na, dumating ka na sa bahay mo, yung anghel yun, aalis na yun yung guardang angel mo. Wala nang bantay ka dahil nakasipti ka na sa bahay mo. Hindi, wag mo sabihin, yung humiling ka ngayon, ay tuloy pa rin yung guardia mo. Hindi. Dahil kung nasa bahay ka na, inatid ka na. Dahil hindi ka lang tao, anak, ang binabantayan. Lahat kayo. Kung nakalimutan mo, umalis ka, ngayon, hindi ka na paalam sa Ama natin, kung may na-aksidente kayo, baka sabihin nyo, humiling naman ako, bakit ako pinabayaan ng Diyos? Bakit ako nangyari ganito? Dahil, dahil hindi ka nagpaalam ulit. Yun ang kulang sa atin, malayo sa aksidente kung tayo ay masipag humihiling sa Kanya. Dahil hingi tayo ng gabay. Bakit sabi ng Ama? Sabi ng mga anghel, yun lang naman ang hiniling nila. Ano gagawin ko? Paano? O nagpahinga sila, di ligtas na kayo, nasa bahay. Kung lumakad ulit kayo, pagpaalam mo na rin kayo ulit. Mag-report kayo sa Ama, magsabi kayo, bigyan ka ng gabay, at gagabayan kayo ng mga anghel. Yan naman ang gusto ng Ama, para kaligtasan ng lahat. Hindi ka makatulog, Lord, gabayan mo ako, bigyan mo ako po kalakas bukas at gusto mong pahinga, gusto mong matulog. Mamaya, kung anong naisip mo, baliktad mo yung unan mo, uminom ka ng tubig, mamaya. Pag-iisip mo yan, makakatulog ka na dahil si Lord, walang posible sa Kanya. Kung anong gusto niya gawin, magagawa niya dahil siya ang Diyos natin. Amen. Hindi, wag natin irali ng sarili natin. Dahil ang sarili natin ay wala tayong magawa kung hindi naglikas sa atin. Dahil sa Kanya lahat yan. Dahil siya magkocontrol sa atin lahat. Si Lord. Kung ayaw natin kumapit sa Kanya, may paglalagyan ka rin. Iba ang kahawak sa iyo ngayon. Kadilim. Dahil sa liwanag ay puti ang usok mo. Sa dilim, itim ang usok mo. Sa liwanag, dito ka, maliwanag ka na, magandang gawain mo. Hanggang kamatayan mo, maliwanag ka pa rin. Kung dilim, kung nawala na yun, yung katawan yun, ay, kadilim ka na, doon ang kahirapan ng lahat. Sabi ng Ama, mag-ingat, mag-isip kayo ang alam niyo, hello, kayo ang magpasya sa sarili niyo. Para sa sarili lang natin ay lagi tumatawag kung Jesus Christ. Dito, Jesus Christ, Jesus, iisa rin yun. Dahil sa atin si Jesus. Sa mga ibang bansa, Jesus Christ, iisa pa rin yun. Isang tangalika natin, isang liwanag natin, iba-ibang kaisipan natin. Sabi ng Ama, ano bang tunay? Nasaan ako sa inyo? Anong nasa puso? Ano sa tingin ninyo? Nasaan ang Diyos na sa inyo? Saan ninyo nilagay? Sa puso. Totoo, sa puso.
Sa puso, sa pagsamantala lang yan. Ang tunay ng tahanan ng Diyos sa kanyang kaharian. Dahil, minsan, sabi mo, ilagay natin sa puso. Minsan, magpuproblema tayo. Ngayon, imbes Diyos ang inisip natin, ang problema natin, hindi tayo humingi ng gabay sa Diyos. Ay, nasaan ang Diyos sa inyo? Tinanggap mo niyo ba sa puso? Ay, wala. Ha? Wala na. Oh, yung puso yung minsan, isip ang puso. Dahil lang yun, tinanggap natin siya. Pagsamantala lang yun. Kung hindi mo buburahin yun, oras, minsan mainit ang ulo mo. Minsan, wala na ang Diyos sa iyo. Oh, nasaan ang Diyos? Sa puso pa yun? Hindi na. Hindi na. Nasaan? Ang Diyos nasa inyo ngayon. Nawala na. Ha? Nawala na. Hindi na naalala na. Ha? Sabi ko na sa inyo, hindi niyo masasabi, masasagot. Ha? Ayun na. Dahil ang sino ang umiral doon? Ang puso ang isip. Hindi naman puso ang nagbibigay ng control doon. Isip. Dahil kung hindi mo isipin yun, hindi mo tanggapin sa puso mo. Ang puso, tahanan, kung tanggapin natin, siya ay nasa iyo. Kung ikaw ay, halimbawa kayo, iba-ibang religion kayo, at nagtatalo kayo, isa lang naman ang pangalan ang dala-dala nila, si Jesus. Iba-ibang religion niyo. O, ngayon, sabi niyo, ikaw ay ligtas. Sabi ng isa, siya ang ligtas. Sino bang totoo ligtas sa inyong dalawa? Wala na. Ha? Yun nga ang kulang sa atin. Iba-ibang religion natin, isang pangalan ang dala natin. Bakit di tayo magkakasundo? Dapat magmahalan tayo. O, ang sabi nila, ay kami si Yahweh. Kami si Jehovah. Bago kayo darating doon, saan kayo dadaan muna? Sa anak. Ha? Dadaan sa anak. Ang Panginoong Jesus. Oh, di ba kang Jesus Christ? Jesus Christ. Dahil hindi tayo makakadaan kung hindi dadaan tayo kung Jesus Christ. Sa pangalan ni Jesus Christ, ang hawak natin sa isang anak, iba-iba ang pangalan ng Ama ang hawak ninyo. Bakit yung isa lang ang pangalan, si Jesus, si Jesus Christ, bakit di tayo magkakasundo? Anong dahilan doon? Sino ba talaga ligtas sa atin? Magpaliligtas. Hindi ba sinabi ng Ama, hindi kayo makakadaan sa akin kung hindi kayo dadaan sa aking anak? Tama po. Hindi ka makakarating sa akin kung hindi kayo dadaan sa anak. anak. Ngayon, dumaan tayo sa anak. Anong gawin natin ngayon? Iisa. Iba-ibang religion. Iisa ang pangalang dala natin. Iisa. Ang tagaligtas natin. Ay iisa ang liwanag. Anong dapat natin gawin? Para ay malinis na ang lahat ng puso ng Diyos para sa atin. Ang pagmamahal sa atin. Ano dapat natin gawin? Kaisa. Magkaisa na. Dahil isa ang liwanag, si isa naglinang sa atin, dahil isa ang pinaglilingkod natin. Dapat magkaisa na tayo. Dahil sabi ng Ama, mga anak, oo, nandiyan na ako. Matasalin kayo. Magandang mga bawat salita ninyo. Ang problema, bakit kayo di nagkakasundo? Ano bang dahilan? Paano ang ako ay tinanggap ninyo? Kung kayo di magkasundo, sigurado ba tanggap mo kami? Tanggap mo ba ako? Kayo lang ang tumatanggap sa sarili ninyo. Ano masasabi niyo ngayon? Kasi po yung iba yung paniniwala nila. Yan na, iba-ibang paniwala. Sa pangalan ang dala nila si Jesus. Si Jesus. Ilan ba Jesus dito sa mundo? Iisang Diyos Ama natin at siyang liwanag. Bakit di tayo magkasunod? Anong dahilan? Maraming pasikot-sikot. Isa rin ang patutunguhan natin. Isa rin ang haharap tayo sa Kanya pa rin. Ibang
Nandyan tayo, iba-ibang paniwala niya. Ang iisa, ano mang dala gusto ng Diyos? Hindi ba pag-ibig? Opo. Pag-ibig. Pagmamahal? Alisin ang iral ng di maganda. Pasok natin ang pag-ibig para magkaisa na tayo. Bubuuin ng Diyos ng pag-ibig. Dahil ang pag-ibig yun, ang siya magwawagis mamaya sa lahat. Dahil wala nang patayan. Wala nang makasarili. Wala nang makasimangot. Wala na lahat. Wala. Meron lang ang pag-ibig at pagtulong-tulungan ang bawat isa sa atin. Amen. Yun, Amen. ang mahalaga sa lahat. Di ba tulad noon, isang piyesta lang sa isang lugar, kahit sino ka hindi kakilala, welcome ka lahat. Bakit di natin gawin? Dahil tayo, itong sinibol tayo sa mundo. Parang huli na tayo ngayon, sibol na tayo sa mundo. Anong kailangan natin? Noon, ang ganda. Ngayon, tayo. Bakit di natin pwede gawin muli yung ginawa nila noon? Wala na sila. Bakit di natin kunin? Manahin natin ang ugali nila noon. Ibalik natin ngayon. Sa tao lang ang gawa, sa Diyos ang awa. Tama. Sa paniwala ng bawat isa. Dahil kailangan natin, iral natin dahil lahat ay pagsamantala lang dito sa lupa. Mawawala rin tayo. Dahil kailangan, habang nandito pa tayo, bakit di tayo magsaya? Bakit tayo hindi magmahalang bawat isa tayo? Bakit alisin ang bawat respect to respect na lang sa pangalan ni Jesus sa isang ama ng liwanag? Amen. Amen. Yun ang noon ang kagustuhan ng ama. Magkaisa na bawat tao at bawat bansa, bawat lugar. Kung pag-ibig ang iral natin, masaya na ang lahat. Ang sakuna ay mawawala. Dahil susuportahan na tayo ng Diyos. Dahil iisa na tayo. Isa na ang kapit natin sa Kanya. Siya ang tunay nating kaligtasan. Siya rin ang tunay natin ang ama na naglikas sa ating lahat. Ang Diyos ng liwanag. Sino ang liwanag? Si Jesus Christ. Jesus Christ. Gusto kailangan natin, dapat habang may panahon pa, iliwanag natin ang isip natin, bakit pa tayo magtalo-talo? Huwag na. Basta pag-ibig, yan lang naman ang gusto ng Ama. Pag-ibig. Kahit si Jesus na lang, dalhin natin. Bahala na si Jesus sa Ama. Siya nang bahala sa atin dahil si ang Jesus ang binasbasa ng Ama sa Kanya ang kapangyarihan ng lahat. Amen? Amen. Hindi tayo. Anong masasabi niyo ngayon? Tama. Di ba? Kung babalik dati noon ang gali, masaya hindi? Masaya po, Ama. Ha? Wala. Dahil ang lahat yan sabi ng Ama, kaya niyo yan kung gusto niyo. Nasakayin niyo ang pasya. Dahil iba na ang mga bawat isa sa inyong ugali. Nasa inyo ang pasya. Basta ang sa akin, sabi ng Ama, pag-ibig ang iral ninyo, ako ay nasa inyo. Amen. Sa pangalan ng liwanag, sa pangalan ni Jesus. Dakilang Ama natin tagaligtas. Huwag natin sayangin ang panahon nandito tayo. Kung ang kailangan natin ay laging magkumbaba. Ihabang natin ang pasensya natin. Dahil gagawa tayo ng bawat isa para magbabago ang lahat sa pangalan ng pag-ibig. Ang pag-ibig yan ang siya magbubukas ng paraiso ng Diyos. Amen. Doon ang kailangan natin sa paraiso ng Diyos. Dahil ang puso ng tahanan ng Diyos, depende kung tinanggap mo siya. Depende kung na-steady sa iyo, kung ikaw ay hindi nagbago. Dahil ang lahat yan, ang tunay na tahanan ng Diyos sa kanyang paraiso. Ikaw ang magdadala, ikaw rin ang gagawa ng daan para sa iyo sa tahanan ng kaharian ng Diyos. Paano ka makakapasok doon? Anong gagawin mo dapat?
Tanggapin si Jesus. Hindi lang sabi niya, tanggap ko ngayon, mamaya, iba na. Dahil, wag mong sabihin, ay, ang tahanan ng Diyos sa puso. Hindi. Pagsamantala lang, kahit nasa puso, kung ikaw ay tinanggap mo. Kung nagmura ka na, nagalit ka na, nakalimutan mo, nandun pa ba si Jesus? Di, lumayo si Jesus. Dahil mabibingi yun. Dahil natakot sa iyo, dahil iba na ang iyong anyo ng ugali. Puso kailangan natin, habang may panahon pa, magbago na. May pag-asa pa tayo, habang hindi pa siya ay dumating. Kung dumating na siya, at siya, ang Diyos Ama mismo ang pababa, siya magpakilala kung sino ang tinakda dito sa mundo natin sa Pilipinas. Amen. Gawin na lang natin, pagkumbaba tayo, laging nangihitin ng gabay, at lagi natin tulungan ang bawat isa sa atin, ng anuman ang hindi magandang kanilang kaisipan, tulungan ninyo, magsalita kayo ng tungkol salita ng Diyos para aunin ninyo sa mabuting daan at magandang asal sa iyong mga salita. Huwag mo siyang husgahan, huwag mo siyang laitin, pag-ibig ang iral mo, at siya ay magbabago dahil sa iyong salita at gawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun ang aking sasabihin. Kung ulo ang mata ko, dahil yun ang mensahe sa akin, pag-ibig ang iral natin ang bawat isa sa atin. Habang may edad pa tayo, may edad na tayo, kailangan magbago na. Sabi ng Ama, pagdating ng orasyon, yung binabay yung mensahe, orasyon in time tayo, last tayo papayag ng Ama natin, para tayo magbago. Pagdating ng orasyon, ang sabi ng Ama, sinabi ko na sa inyo, binabago ng mensahe, nag-live tayo, para ang sabi ng Ama, magbago na habang panahon pa. Lahat, anuman religion, sa pangalan ni Jesus, pangalan ni Jesus Christ, magmahalan kayo. Dahil sa pangalan ko ang dala ninyo, ako ay nasa inyo. Amen. Dahil siya ang tagaligtas natin, siya naglikha sa atin, siya rin ang nagbigay ng lahat sa atin. Dahil sa kanyang lahat yan, wala sa atin. Wala tayo ng bagay dahil may-ari sa mundo. Kung hindi, espiritu lang ang dala natin at kaisipan. Lahat may iwan yan. Hindi mo yan madadala sa kanya dahil yan palamuti lang. Binigyan ka lang ng gusto, ng luho, ng lahat na hinili mo. Binigay sa iyo. Ang lahat yan, pagsamantala lang maiwan mo rin sa dito sa mundo ibabaw. Dahil lahat yan, patutunaw din ang lahat. Kailangan magbalik loob. Humingi tayo sa kanya ng gabay. O patawad tayo kung nakasala ng mga tao sa atin. Patawarin natin sila. Kung nakasala ka sa kanila, lumapit ka, humingi ka ng tawad sa kanila. Ang Diyos ay nasa iyo. Amen. Yun ang pangalan ni Jesus. Maraming salamat May po, sasabihin pa Ma. kayo. Para tayo sa takwan. Yan. Ang sabi ng Ama. O ngayon, ito ang aral ang binigay sa atin. Dahil ilang Ama natin tagaligtas, kunting aral lang ang binigay sa atin, ng kunting payo lang para malaman natin at ginising ang ating kaisipan sa pangalan ni Jesus, sa kanyang liwanag, at bumaba ang mensahe sa lahat. Amen? Amen. Palakpakan natin si Thank you. Magandang hapon po sa inyo pong lahat mga nanonood. God bless po sa lahat. Maraming salamat po.